Alam niyo ba guys, na tuwing magpo-post ako ng mga sasakyan ko na for sale, yung mga binabuy and sell ko, yung mga bashers ko, kadalasan nilang kino-comment, ang mahal ko daw magbenta. Okay? So, ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo. Actually, yes, mas mataas talaga ako magbenta kumpara sa iba, sa mga nakikita ninyo sa marketplace. Pero ito, panoorin nyo na maigi yung video natin para malaman ninyo kung bakit nga ba mas mataas yung presyo ko kumpara sa iba. At sabihin nyo sa akin kung reasonable naman kung bakit mas mataas yung presyo ko. Unang-una guys, so lahat ng binibenta kong sasakyan mga bossing, kahit second hand car po yung binibenta ko, is meron po yung warranty. Okay, so dati nagka-car buying assistance ako, alam nyo na yon, yung halimbawa kayo as mga naghahanap ng second hand car, meron kayong makikita sa marketplace or sa mga car dealerships na gusto nyo i-check kaso wala kayong kilalang mekaniko na maisasama, sinasamahan ko, diba? So yun yung car buying assistance. Ngayon, pag naririnig ko yung mga clients ko, tinatanong nila yung seller, sir, may warranty ba yan? Sir, paano yung warranty, ganito ganyan. Meron ako mga ibang naririnig na sinasabi, sir, may mekaniko naman po kayo. As is where is po tayo, pwedeng i-check na mekaniko po ninyo yan. Kaya nga po kayo may kasamang mekaniko. Which is may point naman sila seller. Kaya naman kayo may mekaniko is para i-check yung condition. So second hand yan, as is where is. Meron naman ako ibang mga na-experience na mga car dealerships na nagbibigay sila ng 1 week warranty dun sa mga binibenta nilang sasakyan. Meron din ako na-experience na car dealership dati na may warranty sila pero binibenta yung warranty. Parang bibilhin nyo, kumbaga yung price halimbawa 900, gusto mo naka-warranty siya 950, parang ganun, or 930, depende sa price ng warranty Okay, so may ganun akong mga na-experience. Pero ako kasi guys, lahat po ng mga binibenta ko is binawarrantyhan ko sa mga clients ko. Lagi kong binibilin sa kanila, ma'am, sir, anything po na maging problem ninyo or question ninyo sa sasakyan, don't hesitate to call me. Ginagawa ko pa nga mga bossing, yung personal kong Facebook page, sabi ko i-add friend nyo ko dyan, tapos dyan nyo ko i-message. Kasi kapag sa page kayo nag-message, natatambakan. So yung mga bumibili sa akin na sasakyan, direct nila ako nakokontak sa personal kong Facebook account. So anything na maging concerns nila, nasasagot ko agad. Ganun ako magbigay ng warranty sa kanila. Tapos, ako mga bossing, hindi days ang warranty ko, hindi week, month ang binibigay kong warranty. Gamitin mo ng gamitin yung sasakyan mo. Diba? Hanggat nasa warranty ko yan, sasagutin ko kung ano yung kaya kong sagutin dyan, kung ano yung magiging problema mo dyan. Okay? So hindi kita sasabihan na, sir, second hand dyan, as is where is tayo. Hindi mga bossing. Next, actually ito, ilang beses ko nang sinabi sa inyo sa videos ko na ang binibilhan ko lang is direct first owner. Hindi ako bumibili kapag hindi na kayo ang first owner. Pwedeng nakita nyo ako dati na nagpupunta sa HMR, sa mga bank, mga bidding, etc. sa mga bank repo. Pero hindi ako kumuha sa kanila kahit minsan. Never akong kumuha sa kanila. Direct first owner lang ang kinukuhanan ko. Ngayon, gaano kahirap kumuha ng direct first owner? Aba, subukan ninyong maghanap sa market. Halos lahat na nagbebenta dyan, buy and sell, ahente, car dealer. Makachamba kayo ng first owner dyan, napakahirap mga boss. Ganun kahirap humanap ng direct first owner. Ito yung ito yung matindi, yung next natin. Ito yung marami nagalit sa akin ng mga buy and sell and mga car dealerships. Ako kasi mga bossing, syempre ang dami ko nahuhuli dati sa mga vlogs ko nung nag-assist pa lang ako ng car buying assistance. Nabaha, bangga, may problema sa papel, hot car, tampered pinakamarami, tsaka yung bangga okay? So ako, syempre, ang dami ko nahuhuling ganon, diba? So ngayon na nagba-buy and sell na ako, yun yung bagay na hindi ko gagawin sa inyo. Kumbaga parang ako nanguhuli dati tapos ako magbebenta sa inyo, hindi mga bossing. Yan, kapag ako nagbenta sa inyo tapos napatunayan ninyo na bangga, nabaha, tampered, may problema sa papel, hot car, money back guarantee mga boss. Money back guarantee, isusuli ko sa inyo ng buong buo yung pera. Okay, so ilang beses na ako nagpakita sa inyo ng mga videos dati nung nasa Samar ako. Merong kilalang car dealership somewhere down the road. Nakabili yung viewer ko sa kanya tapos hot car pala, may alarma, hindi niya marehistro. Ngayon hiningi niya ng tulong dun sa car dealership, ayaw siyang tulungan, dinidedma siya. Okay, so ako, small time lang ako, pa isa-isang unit. Pagka medyo mura yung unit, nakakadalawang unit ako. Hanggang ganun lang, pero hindi ako magbebenta mga bossing ng merong problema ng nabaha, nabangga,
hot car, tampered, yan yung mga iniiwasan ko. Next, lahat ng sasakyan mga boss, ako pag nagbenta ko, pagkabili ko hindi yan agad nakapost for sale. Okay? Alam nyo naman ginagawa ko bago ko ibenta ang isang sasakyan, PMS muna mga boss. Pini-PMS ko lahat ng fluids na kailangan palitan, pinapalitan. Langis ng makina, transmission, differential, lahat yan. Kung subject for change oil na yung lahat yan, papalitan. Power steering, coolant, yung sa brakes, kung maitim na, kailangan ng palitan, ipa-flashing na natin yan, ginagawa natin yan. Tapos, pag nataon pa na yung sasakyan na yon naka-warranty pa sa kasa, hindi ko dini-DIY mga boss. Dinadala ko sa kasa para ma-maintain yung kasa maintain niya. Ma-maintain yung kasa maintain, 'di ba? Kung natatandaan niyo yung Ford Ranger Wild Track na 2023 yung next gen yung kulay orange. Dinala ko pa yan sa Ford para lang doon ipa-PMS kasi mas mura kung ako magpi-PMS kaso mabu-void yung warranty. So gusto ko yung bibili sa akin ma-carry over yung warranty sa kanya, 'di ba? So anytime na magka-problema, sir, may problema o may warranty tayo kay Ford, 'di ba? Hindi natin binoid, 'di ba? Ganon. Tapos ano pa? Pagkatapos i-PMS, long ride test. Hindi ko siya PMS tapos benta na, hindi. Dinadrive ko ng malalayo. O, magkano ba ang gastos pag long ride test? Gasolina, toll gate, 'di ba? Balikan mo pa. 'Di ba? So kapag okay na sa PMS, okay na sa long ride test at wala na ako nakitang problema, doon ko po lang siya pinupost para ibenta. Ito, next thing. Ako, alam ko bibihira lang sa mga nagba-buy and sell ang gumagawa nito. Karamihan sa mga nagba-buy and sell, hindi to ginagawa. May mga ilang car dealers na ginagawa to, gaya ng mga dati kong binavlogs. Ano nila ginagawa nila. Pero ako ganun na rin ginaya ko sila kasi nakita ko malaking advantage nga naman pag ginawa ko to. So ano 'yon? Pre-transfer of ownership. So bakit ko ginagawa 'yon? So bakit ko tina-transfer ang ownership doon sa bibili? Kasi syempre yung bumili sa'yo, pinagbilhan mo, sa'yo nagtiwala. Ngayon, in the future, kapag nabenta mo yung sasakyan, hindi mo na alam kung paano yan gagamitin ng next owner. O mamaya, ibenta niya, tapos mabenta niya sa masamang loob, magamit sa kalokohan, magamit sa crime, or magamit sa accident. Sino ang unang-unang babalikan? Si first owner, di ba? Yung pinagbilhan ko. So ako, ayoko na ng gano'n na magkaroon siya ng future liability sa car. Kaya ako, ang ginagawa ko, sir, once na mabenta natin ang unit mo, itatransfer ko yan sa pangalan nung bibili sa akin. Paano mangyayari yun? Shoulder ko ang gastos. Magkano ba ang magpa-transfer of ownership? PNP clearance, 'di ba? Tapos yung transfer of ownership pa. Pag ano pa yan, kapag galing pa ng bangko tapos hindi pa bayad yung RD, magkano ba ang RD? O, alam na mga nagbabuy and sell yan. So shoulder ko lahat 'yan. Hindi yan sa inaano na, sir, transfer of ownership, dagdagan mo ako, bayaran mo ako para ma-transfer ko sa pangalan mo. Yan hindi yung mga buyer kasi hindi na sila papayag na may dagdag pa eh. Kaya kung ita-transfer of ownership mo yan, i-include mo na dun sa presyo. Okay? So talagang medyo tataas ka kasi nga sa shoulderin mo yung transfer of ownership, yung cost. Lahat ng kinukuha kong unit latag. Pag sinabing latag, alam na ng mga buy and sell yan, ng mga car dealer. Pag sinabing latag, ready to sell. Kumbaga hindi yung kukuha ako ng unit na maraming pagawain. Kasi pagka kukuha ko ng maraming pagawain, mas mura kasi talaga yon. Mas mura silang makuha kasi nga maraming pagawain eh. Kumbaga, sa seller, marami akong itatawad. Sir, sira yung ganto. Sir, kalbo yung ganto. Sir, may problema yung ganto. So, itatawad ko yon. So, nakakababa ng presyo, nakakabawas, di ba? So, hindi ako humahanap ng sasakyan na maraming pagawain. Ang kinukuha ko lagi, latag. Ano pa? O, syempre, battery. Diba? Yung battery mura ba? Magkano ang battery? 2SM. 2SM or sabi natin 3SM. Karamihan kasi sa mga binibenta ko mga naka 3SM kasi mga SUV. 3SM. 7,000, 8,000, 9,000. Hindi ako nagbebenta guys ng mahina ang battery. Why? Kasi ayoko nga matitirikan kayo. Mamaya yung kumain lang kayo sandali. Ayaw na mag-start ng sasakyan tapos palitin yung battery. So tatawag kayo sa akin, sir, tirik. Kumain lang kami sandali, ayaw nang mag-start, so pala lobat na yung battery, palitin na. So kahit battery lang yan mga boss, accessory lang yan, consumable yan mga boss, pinapalitan ko. 'Di ba? Magkano ang battery? Next thing, ano pa? Gulong. Comment po yung mga bumili sa akin ng unit. Sino po sa inyo yung binentahan ko na kalbo ang gulong? Sino po sa inyo yung binentahan ko na expired ang gulong? Sino po sa inyo yung binentahan ko na crack ang gulong, may hiwa ang gulong? Wala mga boss, kasi
pag alam ko na paliti na ang gulong, ako mismo pinapalitan ko. Magkano ba isang set na gulong? Halimbawa sa Fortuner, sa SUV, Bridgestone or Goodyear, magkano isang set? 35,000, minsan naabot ka pa ng 40, depende sa brand. Next, pansinin nyo sa mga binibenta ko mga bossing, karamihan sa mga binibenta ko original paint pa. Kahit na ang sasakyan, kagaya nitong inuupuan ko ngayon, this is a 2021 na Toyota Rush, 2024 pa 2025 na ngayon, so mag-aapat na taon na siya. Pero imagine nyo guys, sa original paint pa to. Yung nakikita nyo sa sakyan na yun, sa likod ko Fortuner yun, 2019 model yun, so mag 5 years na siya. Tama ba? 5 years na siya, magsi 6 years na nga pala siya. Pero original paint pa rin. Yung Everest na binenta ko 2020 model, original paint pa. Okay, so karamihan guys sa mga binibenta ko is original paint pa tapos makikinis. So ang hirap kaya humanap sa market ng original paint tapos makinis pa. Ang hirap mga bossing. Next thing, syempre, pag nag-post ako mga bossing, hindi naman pwedeng ako lang ang magpo-post. Kasi nga pag ako lang ang magpo-post niyan, matagal mabenta. Dati ganun ako lang nagpo-post. Ngayon, may mga lumalapit sa aking agent, sir, pwede ko ba i-post yung unit mo? Pwede ko ba i-benta yung unit mo? Walang problema. Okay? Tapos, syempre, magma-mark up sila. Okay? Magma-mark up sila. Halimbawa, ang binibenta ko is worth 500,000. Ang mga agent, minsan nagma-mark up 20, 30, 50. Depende sa kanila. Okay? So, ngayon, kung 500 sa akin, kailangan magkaroon kami ng agreement na, pag nag-post tayo, pare-pareho. Halimbawa, napagkasunduan 530k. Okay? So sa akin malinis yung 500, 'di ba? Pero 530k din ako magpo-post. Hindi pwedeng 500 sa akin, 530k sila. Bakit? Syempre sino pang bibili sa kanila kung makikita sa akin na 530k. Ngayon, yung mga buyers ko, pag nakakarekta sa akin, nadidiscountan ko pa. Hindi kagaya kapag sa mga agents ko, kunyari, yun yung nakapost, yun na yung price. Yun na yung price kasi nga, mark up nila. And next thing, syempre, financing. Kasi syempre, humihingi na rin ako ng tulong sa mga nagfi-financing kasi nga syempre may mga buyers kasi na hindi naman kayang bumili ng cash. Okay? So financing, okay? So syempre makikisuyo na naman tayo sa financing, so kailangan nating magkaroon ng hindi allowance margin, enough margin. Okay, so kapag cash binili sa akin yung sasakyan, tas nakarekta pa sa akin, nakaka-discount naman ng maganda-ganda. Yung pinopost ko naman po na presyo is always the asking price naman po yun. Kaya naman po nakalagay lagi, pag nagsabi ako ng price is negotiable upon viewing. Hindi ko naman po sinabing yan na po yung presyo. Tsaka tingnan nyo rin po yung mga free. Magkano rin po yung transfer of ownership. Pag may mga buyers pa ako na minsan, pinapahatid. Ilang beses na ako naghatid ng unit. Dati naghatid ako Bataan. Naghatid ako Pampanga. 'Di ba? Ang lalayo nung mga hatid. 'Di ba? Buti sana kung ang lalapit. Tapos nung minsan pa merong nakikipag sa akin maghahatid Batangas. Okay? So depende mga bossing. Depende po 'yan. Na ini-negotiate po natin 'yan lahat. Tapos bukod dun, may mga iba pa akong freebies. So hindi ko nasasabihin sa inyo yung details kung ano yung mga pini-freebies ko mga boss. Pero hindi lang sasakyan yung binibigay ko, may mga freebies pa po talaga ako na ibinibigay. Okay? So sana po dun sa mga napagbentahan ko ng sasakyan, pa-review naman po. Pa-review. Nagmakaawa ng review. Lalo-lalo na dun sa mga matatagal ko nang nabentahan. Alam niyo nga kasi no po kayo na kahit ang tagal nyo nang nabili sa akin yung sasakyan, isang message nyo mga bossing, alam nyo naman, sinasagot ko po kayo kaagad. Kagaya nung isang bumili sa akin dati ng Montero, ayaw mag-start nung kanyang Montero. Sabi ko sa kanya, ma'am, pakisend nga po sa akin ng video. Pagka-send pa lang sa akin ng video, ay ma'am, ano na po, mahina na po yung battery nyo, palit na po kayo kaagad. So ayun, tinutulungan ko sila na masolusyonan kung ano yung problem nila.